Alleluia, 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 Alleluia. Balita sa inyo ngayoy, salita ng Panginoong iiral habang panahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?" At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang propeta'y ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes sa ika-17 linggo sa karaniwang panahon at atin pong ginugunita ang kapistahan ni San Ignacio ng Loyola, ang founder ng Jesuit o mga Jesuita. At nawa sa tulong ni San Ignacio ay atin din pong makilala si Kristo at siya ay atin ding ipakilala sa lahat ng mga makakatagpo natin at atin ding ibigay ang atin ding pagsunod o obedience sa simbahan. Kung kaya't ngayon po ay sa ating Ebanghelyo, narinig natin ng pagkilala kasabay ng hindi pagkilala kay Kristo sa kanya mismong bayan nang siya ay magbalik at magsalita, mangaral. Bakit ko nasabing pagkilala at hindi pagkilala? Kasi kinilala naman siya na taga doon, kinilala siya na alam nila kung sino ang kanyang mga magulang, mga kapatid, kilala siya. Pero hindi nila kinilala si Jesus dahil lamang sa kilala nila kung sino ang kanyang pamilya. Wala naman pong sinabing masama ang tungkol sa kanilang pamilya, tungkol kay Jose, tungkol kay Maria, kundi ang pagkilala lang sila ay mabababang uri. Karpentero lang. Hindi naman masamang maging karpentero, pero mababa ang pagtingin nila sa isang karpentero kay Maria na isang may bahay na ipinagtataka nila dahil paano siya naging mahusay, paano si Jesus nakapagsasalita nakapagtuturo ng para bang nakapag-aral. Hindi nga nila afford mapag-aral si Jesus. Naintindihan po ba? Yan.
Pero maganda rin na mapagnilayan natin ng puntong ito na conscious ba tayo bilang mga kapatid, no? Conscious ba tayo bilang magulang? Conscious pa ba kayo sa kung anong reputasyon ang mayroon kayo na nakikita at nakikilala sa inyong kapitbahay o kasi meron na rin tayong mundo ng social media. Conscious ba kayo sa kung paano kayo nakikilala sa inyo? Kasi di ba pwedeng laging ang nagiging basihan kasi yung mga anak. Kilala ko ang magulang niyan. Kaya siya ganyan kasi kilala natin ang mga magulang niyan, kilala natin ang pamilya niyan. Kapag, may pagmamalaki ba kayo bilang magulang dahil mabuti ang inyong anak, nakikilala ang inyong anak sa linya ng kabutihan? Conscious pa ba tayo sa panahong ito o parang wala tayong, minsan wala na tayong pakialam? Kasi talagang noon, talagang kilala tayo sa prinsipyo, sa paninindigan, na ang mga magulang, di ba, namulat tayo noon na di bali ng magdildil ng asin. Di ba, ganon? Di bali ng magdildil ng asin, basta ang ipinapakain sa mga anak ay galing sa mabuti, hindi galing sa nakaw. Ngayon kasi, parang wala akong pakialam kay mabalitaan nila na nagnanakaw ka o nakikiapid ka, nakikisama sa hindi asawa. Parang minsan wala tayong pakialam kung ano magiging epekto nito sa inyong mga anak. Kaya di ba yung mentality ng mga bata ngayon na nakikita natin, kung may mga estudyante nambubugbog na ng teacher. May mga estudyante na talagang ang mga salita nila, mga bata pa, pero ang mga salita nila pangbardagulan na, pangterorista na, panghanap away na. So, ang tatanungin din naman, sino ang mga magulang? Saan lumaki? Pero pangit man pakinggan. Pero di ba dati, saan siya nakatira? Sa Tondo. Alam na. Di ba may ganun tayong impression? Pag taga-Tondo, di ba? Barumbado. Bakit? Nasaan yung mga magulang? Barumbado din eh. So, paano yung impression? No? Bagamat hindi tayo pwedeng mabuhay sa impression lang o sa gusto lang natin magpa-impress, pero yung katotohanan na maganda ba ang impluensya natin sa ating mga anak o sa mga kabataan ngayon? O wala ka, di ba? Minsan kasi, pag dumadaan ka dyan, no? Pag lumibot ka lang dito sa parokya natin, makikita mo minsan paano kausapin ng mga nakakatanda o ng mga magulang yung mga bata dyan sa paligid, sa iskinita, sa lansangan. May naituturo ba tayong maganda? Kasi, di ba sabi dito, paano siya natuto niyan? Ang mga magulang niyan, di ba? Paano siya natuto? Saan niya nakuha yan? Muli, no, ang tatanong ko, pag sinabing saan niya natuto, maganda ba yung kanilang nakikita o hindi kagandahan? Laging bato sa loob ng bahay. Ano ang natutunan niyan? Kasi pwede pong maging mabuti ang isang bata, lumaki na malawak ang pangunawa depende sa kanyang naririnig at natututunan sa loob ng bahay. Lagi tayong babalik
sa tahanan. Kaya nga sa Kristo, saan ba siya galing? Sa langit. Sinong nando doon? Ang kanyang Diyos Ama na pinapakilala sa atin na ating ding Diyos Ama. At dating dito sa lupa, sino ang kanyang magulang? Si Jose, si Maria. So ngayon, no, sana po mapagnilayan din natin na mabuti no, kung anong impluensya ang atin pong naituturo, na ipapakita sa ating mga anak.